Samantala mga kapuso, nagpapatuloy po ang canvassing ng National Board of Canvassers ng mga boto para sa pagkasenador at para sa mga party list representatives. Mula sa Philippine International Convention Center, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mike, nagsimula na nga ngayong araw yung opisyal na canvassing ng National Board of Canvassers ng mga boto para doon sa mga tumatakbong senador at party list representatives. Ang NBOC na binubuo ng mga COMELEC commissioners at ni Chairman Bautista ang siyang magpoproklama ng mga mananalong senador at party list representatives. Tuwing may bubuksang selyadong ballot box, ipapakita ng National Board of Canvassers o NBOC ang proseso sa mga kinatawan ng mga political party. Ilalabas ang Certificates of Canvass o COC galing sa mga syudad, probinsya at mga overseas post. Bago ipasok sa canvassing system ang bilang ng mga boto, tanging mga boto lamang para sa senatorial at party list representatives lang ang bibilangin. Ang Kongreso kasi ang nakalagay sa konstitusyon na magkakanvas ng mga boto sa pagkapresidente at vice-presidente at sa May 23 pa yan sisimulan. Unang kinanvas sa mga COC galing sa San Juan City. The certificate of canvass for the city of San Juan showing the votes garnered by the senatorial candidates and party list groups. 165 na mga certificates of canvass galing sa buong bansa, pati na sa local and overseas absentee voting and sa detainee voting ang ika-canvas ng NBOC dito sa PICC. Mas mabagal yan kung ikukumpara nyo yan doon sa nakikita na ninyo na unofficial and partial count galing sa transparency server ng COMELEC. Pero ang canvas na ito na ginagawa ng NBOC ang magiging basehan ng proklamasyon ng mga nanalong senador at party list representatives. Galing sa mga VCM sa mga presinto ang bilang na ginagamit sa transparency server, habang certificates of canvass naman galing sa provincial at city levels ang kinakanvas ng NBOC. Kasama ring ika-canvas ng boto galing sa local at overseas absentee voting, may tinatayang lampas 400,000 na mga boto ang darating sa NBOC na hindi pa nakakasama sa partial unofficial count. Sa gitgitang labanan, maaaring makaapekto ito sa ranking ng mga senatorial candidates. Pinapurihan ni Bautista ang mga kandidatong nauna na nag-concede, kasabay ng pasasalamat niya sa mga Board of Election Inspectors at mga staff ng COMELEC sa kanilang sakripisyo para sa eleksyon. I wanted to congratulate candidates who have already conceded. I think that is a good tradition in order to bring down the political tension. Mike, sa 165 na COCs yung inihintay natin at sa bilang na yan ay 25 pa lamang ng nabibilang ng NBOC. Ang sabi ng COMELEC ay pwede na sila makapagproklama ng mga mananalong senador bago matapos ang linggong ito. Mike? Maraming salamat, Joseph Moro.